Pero ang panukalang pambansang budget para sa 2026 ay dapat maging salamin ng pambansang prioridad. Siyempre, yung paglago ng ekonomiya, una, pagpapalakas ng public service, at yung responsableng pamamahala ng pera ng taong bayan. Dito lalabas yung transparency na binabanggit natin. Subalit malinaw na ang proseso ng pag-aproba o pagpasa ng budget ay hindi lamang technical. Ito ay political. Kapag ang talakayan at pag-amyenda ay pinaikli o ginawang political arena, abay nalalagay sa panganib ang serbisyong pampubliko at long-term na kaunlaran ng ating bansa. Binabanggit, ito, yung tamang mga hakbang ngayon, syempre, pagtuunan ng pansin ang makatotoan ng kita at prioridad sa paggastos. Syempre, nandyan yung unahin yung kalusugan, yung edukasyon at mga infrastructure project. Pangalawa, iwasan ang mga tinatawag nating hasty riders o yung mga earmarks na nagpapabagal ng proseso at magdudulot ng mistrust. Yung mga singit-singit kumbaga ba, mga insertions. Yun. At number 3, tiyakin ang transparency at accountability upang hindi masakripisyo ang serbisyong publiko dahil sa mga eksenang politikal. Pero yung mga insertions na yan, makikita mo kapag yung hinihingi ng minorya na may hyperlink, clickable link, na makikita mo kung sino nag-insert na yung provision na yon. Kung ang lehislatura at ang ehekutibo ay magtutulungan ng tapat, maipapasa ang budget na maglilingkod sa mga Pilipino at magtatakuyod ng fiscal prudence. Umaasa ang lahat na hindi magkakaroon ng reenacted budget sa susunod na taon. Dahil nga, ang 2025 budget kinukonsidera na siyang pinakakorap na budget ng Pilipinas sa kasaysayan.